Hello! Alam nyo ba, may isang sistemang tahimik na nagpapatakbo ng buong internet. Halos hindi natin to napapansin. Pero kung wala to, wala ring internet. Pag-usapan natin ang DNS, ang invisible engine sa likod ng bawat click natin. Naranasan mo na ba to? Handa ka nang mag-browse, manood o magtrabaho, pero may isang malaking tanong, bakit ayaw gumana ng internet? Agad mong chinek yung wifi mo. Mukhang okay naman. Perfecto nga eh. Full bars yung signal mo, sobrang lakas. Sa isip mo, wala namang problema. Pero kahit anong website ang itype mo, ayaw. Walang lumalabas, walang naglo-load. Nakaka-frustrate, di ba? At dito na papasok yung twist. Hindi sira ang internet mo, hindi rin yung kable ang problema. Ang tunay na salarin, ang problema ay DNS. Okay, so ano ba talaga itong misteryosong DNS na to? Ang pinakamadaling paraan para maintindihan to ay isipin mo siya bilang phone book ng internet. So ang DNS o Domain Name System ay parang phone book talaga. Imbes na kabisaduhin mo yung sandamakmak na numero ng telepono, di ba pangalan na lang ang sinisave mo? Ganoon din sa internet. Ang trabaho ng DNS ay i-translate yung mga pangalan ng website na madali nating tandaan papunta sa mga numerong naiintindihan ng mga computers. Tingnan natin to. Para sa atin, simpleng google.com lang. Pero para sa computer, ang kailangan niya ay yung numerong ganyan na tinatawag na IP address. So ang DNS yung nagsisilbing tulay sa pagitan nating mga tao at ng mga makina. Ngayon, para mas lalo nating magets, subaybayan natin ang paglalakbay ng isang simpleng request sa internet. Okay, so ganito yan. Nag-type ka ng google.com. Unang pupuntahan yan ay ang DNS resolver, parang isang receptionist. Sasabihin ng resolver, hindi ko alam yung numero niyan, pero magtatanong ako. So, lalapit siya sa mga mas mataas na server, isipin mo sila na parang directory, para hanapin kung sino bang may hawak ng phone book ng Google. Sa huli, ituturo siya sa authoritative server na siyang official na may-ari ng phonebook na yon. Siya na yung magbibigay ng tamang IP address. Tapos, ibabalik yung numero sa'yo at boom! Connect ka na. Grabe no? Lahat yan nangyayari sa isang kisat mata lang. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. May malaking sikreto yung mga higanting kumpanya tulad ng Google nang nagpapabago sa lahat. Eto rin simpleng tanong, ano ba talaga ang IP address ng Google? At ang nakakagulat na sagot, walang iisang IP address. Itong mga nakikita nyo sa screen, lahat yan pwedeng maging tamang sagot. Iba-iba depende kung nasaan ka o kung anong oras. So hindi pala kasing simple ng isang entry lang sa phonebook. So yan na nga yung malaking tanong, bakit ang dami-daming sagot? Bakit hindi lang isa? May tatlong pangunahing dahilan. Una, nakakalat ang servers ng Google sa buong mundo para laging may malapit sa'yo. Pangalawa, yung tinatawag na load balancing, para hindi bumagsak ang isang server dahil sa dami ng tao, pinaghahati-hatian nila yung trabaho. At pangatlo, yung matalinong sistemang Anycast routing. Siya yung pumipili ng pinakamalapit at pinakamabilis na server para sa'yo sa eksaktong sandaling yon. Ang DNS ang nagsisilbing traffic director para sa lahat ng ito. At dito natin kailangang tandaan itong ideya na to. Ang Google ay hindi lang isang server, ito ay isang pandaigdigang sistema at ang DNS ang nagpapagana sa buong sistemang yan. At dito na natin makikita kung gaano talaga kahalaga ang DNS. Siya ang pundasyon ng halos lahat ng ginagawa natin online. So, anong mga benepisyo? Una, bilis dahil kinokonekta ka ng DNS sa pinakamalapit na server. Pangalawa, reliability. Kung may isang server na bumagsak, no problem, ililipat ka lang ng DNS sa iba. At pangatlo, scalability, na siyang nagpapahintulot sa mga dambuhalang serbisyo tulad ng Google na mag-exist sa buong mundo. Kaya naman, napaka-importante nito. Ang katotohanan ay, kapag pumalya ang DNS, lahat ay pumapalya. Kahit gaano pa kaganda ang network mo, kung may problema sa DNS, parang buong internet na rin ang nawala sa para sa'yo. At yan ang DNS, ang hindi nakikitang sistema na ginagawang posible ang buong internet. Siya ay isang phone book, isang traffic controller, at ang tahimik na bayani na nagpapanatiling konektado sa ating digital na mundo.